excited na sana kami para bukas. Wala, boss. Palagi kayong excited. Ready na kaya. Hindi na siya nagpunta kahapon pa. Hindi po ba? Dahil sabi niya nga, napakagastos pumunta rito. Hindi lang naman ako mag-isa pumunta rito. Siyempre, kasama ko yung aking staff, kasama ko yung mga secure ko. Kaya sabi niya, since nandito na rin lang ako, pupuntahan ko na lang sila bukas para sabihin sa kanila na ako naka-ready naman anytime gusto nila. At hihingi ako sa kanila ng schedule. Kung gusto nyo, bigyan nyo ako ng 10 araw para hindi na ako pabalik-balik dito. Kahit na kailan. Nandito na rin lang ako, ituloy-tuloy na natin. Kasi ang mahirap po, kung i-reschedule na naman nila sa 21, hindi ko natin alam, baka may inuuhan na si Presidente Duterte na lakad. O kaya naman, baka yung araw na yon, baka meron siyang schedule sa doktor, papatingin, o sa dentista. Na alam niyo, mahirap kumuha ng mga appointments ngayon. Kailangan magbigay ka, hindi lang paggalang. Kaya sabi niya, para pupunta ako doon, maliban sa pinapakita ko na ako may isang salita at hindi ako natatakot kahit kanino at wala akong tinatago, darating ako bukas. Kung pwede sila bukas, pwede rin ako. Kung hindi naman sila pwede, hindi pag-usapan namin kung kailan pwede sila at kung kailan pwede ako. Kasi baka pwede na naman sila, hindi naman ako pwede. Pwede ako, hindi naman sila pwede. Pero kailangan mutual para walang sisihan at walang miscommunication. O kaya, pupunta kami ni Presidente Duterte doon bukas. At kanina lang kausap ko siya kasi meron mga nagte-text sa akin na hindi raw tuloy ang pagpunta niya. Yun ang sinabi ni Presidente. Kaya yun naman ang sinasabi ko. Kaya, as of this time, unless na baguhin niya ang desisyon niya, pupunta kami doon bukas ng umaga. Sabi niya, mga alas 10 kami pupunta. Yan ang sinabi niya. Ngayon, siyempre nakakatsawan ngayon yung Quad Committee. Katunayan nga, ang kanyaw sa kanila ngayon, dati ang tawag sa kanila, Wadcom. Ngayon daw, hindi na Wadcom. Duwagcom. Pero sa akin naman hindi naman siguro. Baka ang problema lang yung dalawang miyembro sa kanila. Masyado silang mainit. Kaya itong isang dating bombastar na naging kongresista. Sinasabi niya, worket kinansel namin, darating ka. Tingnan niyo naman yung mga pangangatwiran. Kayo na nga ang pinuntahan. Naging magalang na sa inyo. Kahit na ayaw niya sana pumunta dahil wala naman siyang dadagdag pa. Pero dahil mapilit kayo at nangangantyaw pa kayo at pinapalathala niyo pa na ako'y takot at ako'y may tinatago, para mapasinungalingan lahat. Kaya nandito ako. Kaya pupunta ko kayo bukas. Yan ang istorya dyan. Kaya darating po kami bukas doon. Yung mga gustong magsuporta sa inyo, di pupunta ko kayo. At para matuwa si Presidente Duterte. Sabi nila, paano kung hindi kayo papasukin na? Hindi naman. Hindi ako naniniwala doon. Mga kongresista naman Yun naman may ethics naman yun. Pag may pumunta, tandaan ninyo, tayo ang mga taxpayer. Tayo ang nagbabayad ng mga sahod nila. Lalo pa dating Presidente Duterte. Palagi ko naman bibigyan ng respeto. Kaya kung wala man yung formal na hearing, magbibigay kortesiya lamang ang Presidente Duterte para hindi naman masayang yung pagpunta niya rito na talagang pinaghandaan niya para walang masabi sa kanya. Yan po ang kadahilanan kung bakit darating si Presidente Duterte bukas. So kung meron kayong mga dating balak na pumunta dahil kung tuloy, kahit na hindi tuloy, pupunta si Presidente Duterte para magbigay galang sa mga honorableng miyembro ng Kongreso. Sana yung pagka-honorable nila, ipakita nila. Dahil si Presidente Duterte, napakabait na tao. Ito lang yata matapang na mamamayan na kahit na ubod ng tapang, mabangis ang katapangan pag meron hong inaapi, pag may lumalabag sa batas. Pero ubudo siya ng bayit, napakagalang na Presidente.
Kaya pupunta ko siya doon. Magbibigay galang siya sa kanyang mga dating kasamahan sa Kongreso. Kasi dati ko siyang miyembro ng Kongreso, di ba? Anyway, so, Facebook 600. yan muna ang gagawin namin. Habang inaantay namin si Presidente Duterte. Kakain muna ako kami, hindi pa kami nagla-lunch. Maniniwala ba kayo hindi ba nagla-lunch? Kasi ang dami yung interview kung saan-saan. Kaya tinan mo, nakalagay lang cancel or end now eh. Kaya hindi mo End man. now. Lahat yan sinubukan ko na eh. Yan, lahat yan sinubukan ko eh.